Hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ang topic natin ngayon is turuan ko yung ngayon kung paano mag-install ng service entrance o yung ating entrada sa ating labas. So sa entrada natin guys is meron tayong iba't ibang sukat ng wire na ginagamit. So i-explain ko rin sa inyo yun guys mamaya habang tayo nag-install ng service entrance. So okay, simulan na natin. So ngayon sa lamesa guys, meron tayong tubo na gagamitin natin para sa ating entrada. So ngayon guys, ang sukat itong ating tubo is 15 mm or 1/2 guys. And then meron tayo rito entrance cap. So yung entrance cap natin guys is 1/2 din ang sukat. Same ng ating PVC na tubo. And then meron tayong male adapter para dito sa ating entrance cap. Okay. And then meron tayo ritong breaker. So sa breaker natin guys is 20 ampere. 20 ampere siya. So ito siya. Yan. Yan, 20 ampere. So ang mangyayari guys, ang sukat na gagamitin nating wire dito, so last meeting is in-explain ko sa inyo guys. So kapag 20 ampere, ang wire na gagamitin natin sa entrada is 3.5 mm. So 3.5 mm, so yun yung susundin natin. So mamaya explain ko sa inyo yung mga guidelines na sinusunod natin pagdating sa ating entrada. Okay? Ngayon guys, simulan na natin guys. So unang gagawin natin is suksukan natin ng wire itong ating tubo. So kukuha tayo ng wire. So ngayon guys, ito yung ating wire guys. Yan. So yung wire natin guys is 3.5. So since na isa lang yung kulay ng ating wire, so ang gagawin natin guys is lagyan na lang natin siya ng markings kung alin dito yung line 1. So ang gagawin ko guys, ito yung aking line 1. So ayan guys, lagyan natin ng tape kung alin dito yung ating line 1. Yan. And then pagkalagay dito ng line, pagkalagay natin guys dito ng ating tape, so sa dulo rin ng wire natin, lagyan din natin ng tape. Yan. Yan. Tapos guys, isuot na natin sa sa ating PVC. So ang papasok guys sa ating PVC guys is line 1 at line 2 or neutral. Line 1 or neutral. So meron kasama diyan guys yung ating groundings. Samahan natin guys ang grounding. So ang groundings natin guys is kulay red. So ito siya guys, so kulay red yung ating groundings. So ngayon, ipasok na natin sa ating PVC. Yan. So ganyan lang guys, pagpasok sa ating tubo. Yan, napakasimple lang. So ayan. Pag-install guys ng entrada guys is depende guys yan sa layo ng inyong breaker sa loob ng bahay. So the more na malayo yung bahay is malaba ring wire gagamitin mo. Yun lang yun. Tapos yung tubo ganun din. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo yung mga iba't ibang sukat ng wire tsaka yung mga conduit size na gagamitin sa entrada. So okay na siya guys. So next natin gawin guys is ilagay natin guys yung male adapter. Ito yung ating male adapter. Yan. So lagay na natin siya rito. Yan. Yan siya guys. So higpitan natin siya yung ating male adapter. Mas maganda guys kung meron kayong Neltex. Kasi yung Neltex guys is PVC cement. Kapag inilagay natin dito guys sa tubo diyan, so kahit siya maulanan or mabasa, hindi papasukin ng tubig yung ating wire sa loob. Okay? So yung haba guys ng ating entrada, yung sa labas is ang standard niya guys is 1 meter. Okay? And then ito guys yung ating entrance cap. So sa entrance cap natin guys is kalasin lang natin to. Yan, kalasin natin. Yung screw dito. Guys, kalasin yung screw dito. Para di tayo mayroon pagpasok ng wire. Yan. Yan guys, kalasin natin. So ayan lang siya. Napakadali lang nga kalasin. Yan, so ingat natin hindi mawawala yung ating mga screw. Kasi para may balik natin ng mais mamaya. So yan, luwagan din lang natin siya. Yan. Ayun, lustrad yung isang screw. So yan, okay na siya. So gawin natin guys. So ito guys yung ating entrance cap, yung umawasing itim. So
Wala pa siyang butas. So, ang gagawin natin guys is bubutasan natin dito ng tatlo. Para sa ating line 1, tsaka line 2, tsaka ground. Okay? So, ang pambubutas ko just guys is So guys, ito ang pambubutas ko guys, itong aking panghiwa ng wire. Ayan. Dandaan lang siya guys kasi siya ay malutong. Baka kasi mamaya mabaak. Yan, ganyan lang siya. Napakasimple lang. Yan, butas na siya. Dito nyo guys bubutasin sa mga markings ha. Okay. Yan. So ayun guys is nabutas ko na siya. Ayan, butas na siya guys. So, yung ating entrance cap, yan, ito siya. So, ipasok muna natin guys yung kinalas natin na isa. Dito, kasi ano yan pasok mo natin dito sa wire. Yan. Dito. Yan. Bis lang siya and then higpitan na natin siya dito guys. Yan. Yan. May thread kasi siya guys dito. Yung ating male adapter guys. Mapapansin nyo. Meron siyang thread dito tsaka dito sa ating entrance cap para siya ay mag-fit. Yan. Ano lang natin siya. Higpitan. Yan. 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 So ngayon guys, migpit na siya. So, ang next natin guys is yung ating wire na pinasok. So ayan. So ikat na muna natin to. So yan. So okay na siya guys. Then line muna natin yung line 1. Yan. Dito sa ating entrance cap yan. So, mabilis lang siya guys. Ipasok. Napaka basic lang. Yan. Pasok natin siya guys. Diyan. Diyan. Tapos itong ating ground. So, ipasok din natin yung ground natin. Yan. So, ngayon guys, okay na siya. Ipasok na natin. So, yan. Ito yung ating line 1. Itong may tape. Ito guys yung ating line 1, itong may tape, yung line 2 natin neutral, tsaka yung ating ground na kulay red. So ngayon, pasok na natin yung ating cover ng ating service entrance, ay yung ating entrance cap. So ayan. So wabis lang siya guys. So yan, okay na siya. And then yung ating screw. So ayan, i-screw natin guys, i-screw natin gilid. Higpitan ulit natin siya. Ayan. So, okay na siya guys. So, after nyan guys, naipasok na natin yung ating wire sa ating tubo, sa ating PVC. So, itong wire na kalawit ko guys is paikutin natin guys para maganda siyang tingnan. Spiral. Paikutin sa atin sa tubo. So, ayan yung itsura niya guys. So, ang gagawin natin guys is i-fix natin guys sa board. Okay? Fix mo natin siya sa board. So ngayon guys, install muna natin guys yung ating breaker, circuit breaker dito sa ating board. Yan. So ngayon guys is na-install na natin yung ating breaker na 20 ampere. So ang next natin gagawin guys, yung ating service entrance naman yung ating i-install dito sa ating board. Okay? So guys, ito yung ating service entrance. So ipipix ko na siya dito sa ating board. Sa pag-install lang ng ating service entrance, so kailangan natin guys ng C-clamp. Ating C-clamp. Yan, para mapit natin yung ating service entrance. Okay? So ngayon install ko na guys. And then, ipako natin. Yan. So, tanggalin muna natin ating breaker. So ayun guys, na-install ko na siya. So kung mapansin nyo, ayan. Ayan, ito yung ating service entrance guys. Yan. Yung ating ground guys, yung ating red,
yung ating line 1 is yung may tape. Tapos yung ating neutral, itong isa, yung walang tape. So, ayan guys, na-install na natin. So, ngayon guys, ang gagawin natin is iti-terminate natin sa ating breaker. So, guys, ng breaker is meron ditong ano, ayan, kung mapapansin nyo yan. So, itutulak lang na siya, ipupush lang para may-fix yung ating breaker. Yan. So, pag tumunog siya, okay na siya guys. Yan, na-fix na siya. So, ang next na gagawin natin is yung ating wire guys. Guys, iti-terminate natin. So, sabi ko nga kanina guys, yung ating may tape sa taas is yung ating line 1. So, meron siyang tanda rito guys sa ating baba. So, ito yung ating tape. So, ibig sabihin ito yung ating line 1. So, dito guys sa ating breaker guys is ang ating load side is dito sa kaliwa ang ating load side. Okay? So, ngayon terminate na muna natin yung ating wire sa ating breaker. So, ang gawin muna natin guys is gawin natin. So, yan guys, paikutin lang muna natin siya guys. So, yan, okay na. So, next natin guys is i-terminate na natin. Yan. Splice lang natin guys yung wire. Yan. Simple lang. Yan. So, gawin natin guys is ibukan natin yung ating wire. So, 7 strands siya pag hiwalay natin yung 3 tsaka 4. Yan. Simple lang siya. Yan. So, medyo mahaba yung space natin. So, putulan lang natin siya ng konti. So, okay na. Next natin is itong ating screw dito sa ating breaker. So, ang gawin natin is pasok na natin siya. Yan. So, okay na siya. Okay na siya guys. And then, yung ating line 2 naman guys, ang next natin. Yan. Kailangan siya atin. Kailangan siya dyan. Yan, ganyan. So, pero din gawin natin guys, ano lang din natin, space din natin. Yan. Yan, okay na siya guys. So, ang next natin guys, yung ating grounding. So, ang tanong guys, saan natin itatap itong ating red, yung ating grounding? So, guys, papaliwanag ko sa inyo. Ang ating grounding guys, sa ibang breaker guys, siya ay merong mga bus bar or designated sa ating breaker. So, meron silang mga terminal block sa ating loob ng nating panel board. So, dun itinatap guys yung grounding. So, since guys na itong ating breaker is walang ganon, walang grounding, wala siyang terminal block, so pwede natin siya guys itap dito sa ating screw dyan. Basta guys, yung groundings niya is nakadikit sa ating case ng breaker. Okay? So ngayon guys, dito natin guys itatap. So guys, yung ating grounding guys, dito natin tatap guys sa ating screw. Yan, yung itim na screw, dyan natin guys itatap. Okay? Na-itap ko na yung ating grounding. So, na ito yung ating red. So, yung red natin guys is yung ating ground. So, yung ating line 1, yung ating may tape, tsaka yung line 2 natin, yung dito. So, yung line 1 natin guys, yung supply natin is nandito guys sa kaliwa, yung ating load side. Okay? So, ito guys. Yan, ito yung ating service entrance. So, okay na siya guys. Na-install na natin siya rito. So, ang next natin guys is explain ko sa inyo guys kung bakit 3.5 guys yung ginamit nating wire dito sa ating service entrance. Yan, papunta sa ating breaker. So, ngayon, explain ko sa inyo. Meron ako ritong wire sizing in desire. So, dito guys, nandito yung guidelines natin kung bakit 3.5 yung ginamit nating wire sa ating entrada. So, itong guys, itong guidelines na to is para sa mga electrician. So, lagi natin tatandaan, dapat alam natin guys yung mga sukat ng wire tsaka yung ating breaker ampacity. So, ang ginamit nating wire guys kanina is 3.5 mm. So, yung kanyang breaker ampacity is 20 ampere. So, yung ating breaker guys is 20 ampere. So, ayan guys,
Yung breaker is 20 ampere, kung makikita nyo yan, 20 ampere. So ngayon, alam niyo na kung bakit 3.5 yung wire na ginamit ko. So sa makatuwid guys, yung 3.5 na wire ginamit natin is pwede tayong gumamit ng 5.5 mm 8.0 pababa. Kaya lang guys, ang disadvantage nito is yung wire na gagamitin natin na mas malaki sa 3.5 is mahal. Unang-una mahal. Tapos pag the more na malaki yung wire natin guys is mahirap siyang install. And then guys, gamiting wire is yung 2.0 na wire. Bakit? Kasi maliit na siya kumpara dito sa ating 20 ampere na breaker. So ang ampacity ng 2.0 na wires, yung kanyang breaker ampacity is 15 ampere yung kanyang breaker ampacity na pwede natin gamitin para dito sa 2.0. So itong 3.5 pa ba, so pwede siyang gamitin dito sa ating 20 ampere na breaker. Wag lang tayo bababa kasi guys, ang magiging disadvantage nun kapag maliit yung wire ang ginamit natin is may tendency guys na yung ating wire is masunog. Kasi expected na natin guys, yung 20 ampere is yung current na dadaloy sa kanya is medyo malaki. So baka katagalan, so hindi naman siya guys basta-basta masusunog. Kaya lang guys, katagalan guys, yung 2.0 na wire in case na itong gamit sa 20 ampere na breaker is posible siya guys na masunog. Or magkaroon pa tayo ng mga short circuit. Okay? So, hanggang dito na lang. Sana meron kayo naintindihan. So, sa mga next video ko guys, so, ang magiging topic na natin is more on actual na. And then, next topic ko guys is magbibigay ako guys ng tips para sa exam. So, sa mga national assessments, sa mga nagbabala kumuha ng exam para sa NCTO, sa electrical. So, bibigyan ko kayo guys ng tips sa mga susunod kong video. So, sana guys, nyo guys yung channel ko. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, so, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated. So hanggang dito na lang guys and maraming salamat. God bless.